Yan, isang magandang araw po muli sa atin mga kapatid at mga ka-vlogger. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ang bawat isa sa atin ay patuloy pong makapag-aral ng kanyang salita. So, salamat din po sa mga bagong nag-subscribe at sa mga taong tumulong sa akin upang unti-unti po tayong dadami. At higit sa lahat, sa mga nag-share at mga nag-like po. Sa mga nag-view, siyempre, laking pasasalamat po sa inyo. So sa ating pong pagpapatuloy mga kapatid at mga ka-vlogger, muli ko po kang anyayahan sa ating pag-aaral po. Dalhin po natin ang banal na kasulatan, huwag natin at basahin. Sa ganon, mapatunayan nga po na yung pong aking mga sinasabi ay pawang katotohanan lamang. So mga kapatid, sa ating pong pagpapatuloy sa pag-aaral, muli ko po kayong anyayahan na tayo po'y manalangin. Panginoon, samahan niyo muli kami sa aming pag-aaral. Ninyo po kami kahabagan at kaawaan na sa aming pag-aaral, maunawaan namin kung anong sinasabi nito. Sa ganon, kami ay malubos ang aming pagkakilala sa inyo at patuloy kaming mas tumibay pa ang aming pagtitiwala at pananampalataya. Pagharian kami ng banal na Espiritu na udyukan ang bawat sa amin mula sa makikinig nito, makapanood at ako magsasalita ay gamitin niyo po ako. Pahiran niyo po ang aking labi na lalabas sa aming bibig ay pawang katotohanan lamang nagmula sa banal na kasulatan. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus na siya amin pong tagapagligtas. Amen. So mga vlogger, tayo po magpapatuloy na sa ating pag-aaral. Ang ating pag-aaral po ngayon ay, ayan, makikita nyo naman, ang banal na Espiritu. Kasi marami pong issue dito, lalo na sa aming mga Seventh-day Adventist. Nagkakaroon ng issue dito patungkol po sa banal na Espiritu. Kasi may mga kinuha sila na writings sa ibang writings. Hindi ko pwedeng explain muna sa inyo kasi hindi pa tayo nakarating doon na topic na bilang kumikilala kami as a prophet kay Mrs. Ellen G. White, sinasabi po ng ibang mga kapatiran na Seventh-day Adventist ay nagkaroon kasi ng issue kami si Ellen G. White noon sa time niya na siya daw ay member ng Trinitarian. Pero in-explain at gumamit ng mga talata si Mrs. Ellen G. White na hindi siya naniniwala about sa Trinitarian. At naka-base pa rin siya sa Bible. Wala po siyang kinote doon na hindi siya naniniwala sa banal na Espiritu. Sabi niya ay no comment ako pagdating sa Diyos. Ano po? Maring may nagpapakilala lang ang Diyos sa Biblia. Pero kung tatanungin niyo ako about sa banal na Espiritu, sabi niya, basahin niyo ng Bible. Kung ano sinasabi ng Bible. Sabi niya, yung sinasabi ng Bible ay itong Holy Spirit is person. Then, bakit hindi tayo magbe-base doon sa persona? So, yun po yung kanyang komento doon. So, sa pagpapatuloy po natin, atin pong pag-aaral nga po ang banal na kasulatan, kung ano bang sinasabi nito patungkol po sa Holy Spirit, kung saan makakatulong po sa atin upang mas lalong tumibay ang ating pagtitiwala at kung ano ba talaga ang sinasabi ng Bible dito. Kaya samahan niyo po ako, tune in ka lang. Ano po, kapatid at ka-vlogger. Tuloy po natin. Sabi po dito, bago mabalik sa Jesus sa langit, ay ipinangako niya na ipadadala ang mga aaliw bilang kanyang kinakatawan sa lupa. Ayon po sa John chapter 14 verse 16. Kung inyo pong pag-aaralan doon, sa English kasi is comforter. Papadala daw yung comforter. Yung comforter na ginamit doon is letter C na malaki. Big letter C. Na kung saan tumutukoy po ito na ito po yung tumutukoy sa proper noun. Ano po? Na kung saan ginamit ng ating Panginoong Hesus na sa simula pa lang ipinakilala na ng ating Panginoong Hesus na ang banal na Espiritu is kaparte sa tatlong persona, which is isa din siyang persona. So, ang iba kasi maraming nagsasabi na ang turo tungkol sa Espiritu ay parang iba-iba. Ano po? Marami din katanungan na sino ba ang tinatawag na Espiritu Santo? Nag-iisip na Espiritu Santo ay isa lang daw kaisipan o pakiramdam, impluwensya o kaya lakas or power. Ibig sabihin, wala siyang sariling, hindi siya persona, kundi binulang siya ng Ama na pinadala dito sa lupa. Hindi ganun. Okay po, magkaiba yun. Okay, so, kaya ang sinabing hindi ganun, kasi nabasa ko na itong aking topic at napatunayan ko na sa pag-aaral ay ang banal na Espiritu is a person. Okay, paano? Yan, ito po. Kailan unang nabanggit ang Espiritu ng Diyos sa Biblia? Ayan, alam na alam natin to mga Adventista sa Genesis chapter 1 verse 1 and 2. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa ay walang anyo at walang laman at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. So kita nyo, saan ang Espiritu ng Diyos? Sa creation pa lang, ang sabi, ang Espiritu Santo ay nabubuhay
na nabubuhay na noong pasimula pa lang. Siya ay kasama sa paglalang saan? Sa sanlibutan. So kung inyo pong pagbubulay-bulayan, nandun na ang kanyang presensya. So paano natin natiyak na ang Espiritu Santo ay hindi isang hangin lang, kundi isang persona at Diyos? Sabi po sa Acts chapter 5 verse 3 and 4. Datapwat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling ka? Saan? Sa Espiritu Santo. So, hindi mo pwedeng pagsinungalin ang Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa. Di po? Nang yaoy na natili pa, hindi baga yaoy na natiling iyong sarili? At nang maipagbili na, hindi baga nasa iyo ring kapangyarihan? Ano't inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Nakita niyo po yung highlight na parehong pula dun sa talata natin binasa. Yung Espiritu Santo, doon daw nagsinungaling si Ananias. Kasi si Ananias kasi, nangako itong taong ito na pag nabintan lang ka ng lupa, ibibigay ng lahat ng income sa gawain ng Diyos. Excuse po ha. Ang problema mga kapatid, ay nagkuha siya, hindi niya sinabi yung lahat. At sabi naman ni Pedro, ay nagsisinungaling ka sa Diyos kasi nung tinanong siya, ito na ba lahat? O ito lang lahat. So sabi niya, nagsinungaling ka sa Espiritu Santo. Ngayon, tinukoy niya doon sa verse 4 na yung Espiritu Santo ay Diyos. Kung babasahin mo, sabi niya, ang iyong puso upang magsinungaling saan? Sa Espiritu Santo. Sa baba naman, ano't inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi, pwede rin idugtong niya din sa Espiritu Santo. Pwede niyang idugtong na alin? Kundi sa Diyos. Dahil alam ni Peter na yung banal na Espiritu Santo is part ng persona ng Diyos. Okay po. Paano nating malalamang Espiritu Santo ay isa sa kadyusan? Tingnan po natin yung Matthew chapter 28 verse 19. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad. Ito yung ating Great Commission. Ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Kung ang Espiritu Santo ay hindi kaparte sa pagiging persona, pwede na lang sabihin ng Panginoon, ibautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak. Ano po? At ipagkakaloob sa kanila yung banal na Espiritu Santo. Pwedeng ganunin. Pero, babanggitin din daw pangalan at ng Espiritu Santo kasi ang Holy Spirit, kilala ni Jesus Christ, isa part doon sa iisang persona. Sa tatlong persona. Okay po? Sa iisang Diyos. Kung atin pong uunawain. Kaya sa pagbibinyag, nababanggit yan as a Seventh-day Adventist na bibinyagan kita sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Okay po? Ayan. Sino ang nag-uugyok sa mga propeta para maisulat itong Biblia? Sabi po sa 2 Peter chapter 1 verse 21, ito po. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Sino nag-udyok? Ang Espiritu Santo. Kung hindi siya persona, paano siya makakaudyok doon? Paano niya ibubulong sa iyong isipan? Kung hindi siya persona. Ano yun? Power na nilabas lang ng Ama. Tapos yung Ama, sige, magkakaroon ka ng sarili mong buhay at gumala ka doon. Hindi ganun. Bigla sabihin, may hihiwalay na Espiritu doon sa Ama? Hindi. Kasi nga, tatlong persona siya, yung Spirit talaga yun siya. Ano po? Tinawag ang banal na Espiritu na Espiritu ng katotohanan. Siya ang nag-uudyok sa mga propeta upang sumulat ng salita ng katotohanan. Ayon sa John 15:26 and John chapter 17 verse 17. Ang Biblia ay resulta ng gawain ng Espiritu Santo ayon sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. So, sa madalit sabi, nung unang panahon pa, nag-i-exist na ang banal na Espiritu. Kasama din siya sa tinatawag na kuwang pasimula at ang walang katapusan at walang hanggan. Okay po. Ano ba ang kaugnayan ng Espiritu Santo sa pagpasok natin sa langit? Dito kahit sa langit papunta, may ugnayan siya. Sa John chapter 3 verse 5, sumagot sa Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ano daw? Ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi mo naman pwedeng sabihin to na maliban ang tao ay lukuban ng kapangyarihan ng Diyos. Kasi sabi ng iba, power daw. Tinutukoy lang dito ni Jesus. Ang laki, alam niyo, ang laking respeto ni Jesus Christ sa banal na Espiritu. Ano po? Kaya napakahalaga na sa atin, respeto din natin siya.
Anong gawain ng Espiritu sa tagasunod ni Kristo? Sabi po sa John chapter 14 verse 26, datapwat ang mang-aaliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Andaw? Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sa inyo'y aking sinabi. Kung hindi siya persona, paano siya magpapaalala? At kung iyong titingnan dyan, palaging big letter yung banal na Espiritu Santo. Ano pa? Sabi niya, siya magtuturo sa lahat ng bagay at magpapaalala sa lahat ng inyong na sa inyo'y aking sinabi. So, nag-usap yung tatlo doon sa langit na persona sa iisang Diyos na itong yung gagawin pagdating doon sa lupa. Ulitin ko, dito sa lupa, meron tinatawag tayong by ranking. Kaya yung PO1, mas mataas si PO2. Mas mataas si PO1 pa. Isa iba pa yung mas mataas pa si lieutenant, mas mataas si garni. Sa bahay, mas mataas tatay. Pero sa Diyos, pantay-pantay. Kaya tinuruan tayo ng Diyos ng pantay-pantay. Kasi yun ang gusto ng Diyos na mangyari po sa bawat isa sa atin. Hindi porkit inutusan ang anak at ang banal na Espiritu, mababa na sila sa Ama. Hindi. Pantay-pantay sila sa Ama. Kung isusulat din ang buhay ng Ama, kung pagbibigyan, ako, inisip-isip ko na lang, maaaring sinabihan din siya ng Espiritu, sige, dito ka. Ikaw ang mahala dito sa langit. Kami ang gagawa. Kita nyo? Kaya, sabi ng Panginoon Sus, kung gusto mong makita ako, tumingin ka gusto mong makita ang Ama, tumingin ka sa akin. Kung nakita mo na ako, nakita mo na rin yung Ama. Kasi, iisa nga lang sila pagdating sa kadyusan. Kaya yung sinasabing Trinity, hindi naman tayo naniniwala sa word na Trinity. Sa Godhead tayo. Kasi yung word na Trinity, ginagamit yan ng mga Trinitarian. So, kung gagamitin mo rin yan, walang problema. Ang basis kasi ng iba, wala kang mababasa ang Trinity dito sa Biblia. Ako rin naman magsasabi, wala ka rin mababasa ang Biblia dito sa sinasabing Biblia. Pero, dahil ang Biblia ay may ibig sabihin, basic instruction before leaving earth, kaya tinutukoy siyang Biblia. Kaya, kung ang Trinity hindi mo nga mababasa, totoo naman talaga eh. Pero, kung iyong titingnan sa Biblia, ay may binabanggit doon. Ang Trinity kasi tinutukoy lang doon ay 3 persona. Walang problema doon. Ang mahirap kasi sa Trinitarian, naniniwala sila na 3 talaga yung Diyos. Hindi iisa ang Diyos, 3 talaga. Bilangin mo. Pero sa amin, sa ating mga Seventh-day Adventist, 3 persona sa iisang Diyos. Bigyan ko kayo ng example. Iisang Biblia, ilang books? 66. O paano natawag mong iisang Biblia? Dahil pag tinanggalan mo to ng isa, kaya nga doon sa iba, dinagdagan, ay hindi na yung tinatawag na Biblia, sobra na. Kaya sa Bible, nagtuturo ang Biblia na may 3 persona nga sa iisang Diyos. Sabi nga sa John 16:13, sabi pa dito, gayunmay, kung siya'y ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Ano yung papatnubay niya? Buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili. Paano sasabihin ito ni Jesus Christ na hindi siya magsasalita mula sa kanyang sarili? Kung siya ay hindi persona, bakit sinabi ni Jesus Christ hindi sa kanyang sarili? Kundi anumang bagay ang kanyang marinig. So, sinabihan nga siya. May nagsabi kasi narinig eh. Ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. So, sinong nagsabi nun? Di ko ano yung sinabi nila, napag-usapan lang, yun ang kanyang sasabihin. Wala nang iba pa. Kaya ang banal na Espiritu, pinapatunayan dito. Una, may sarili siya. Pangalawa, nakikarinig siya. Pangatlo, nakapagsalita pa siya na mag-uudyok sa iyo. Okay po. So, paano tayo tutulungan ng Espiritu na makasunod sa Diyos? Sa Hebreo chapter 10, verse 15 to 16, and Ezekiel chapter 36 to 26 to 27. Sabi rito, at ang Espiritu Santo ay nagbibigay patuturing naman sa atin, sapagkat pagkasabi niya, ito ang tipang gagawin ko sa kanila pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga utusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. So, ang banal na Espiritu is person kasi kaya nang magbigay patutuo sa iyo. Ang Espiritu Santo ba ay pareho ng konsensya? Ito yung mga katanungan. Sabi sa John chapter 16 verse 7, gayon may sinalita ko sa inyo ang katotohanan. Nararapat sa iyo na ako'y yumaon, sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mga aliw hindi paririto sa inyo.
Kita nyo? Kailangan mo nang umalis si Jesus Christ para ang banal na Espiritu ay pupunta dito sa inyo. Ngunit kung ako yumaon, sabi niya, siya'y susuguin ko sa inyo. Sino magsusugo? Si Jesus Christ. Mataas si Jesus Christ? Hindi. Kasi kung yung pag-aaralan yun, kakausapin ko siya sa ibang salin. Kakausapin ko siya na siya na naman doon. Siya ang papalito upang kayo aluin. Kaya kung ang banal na Espiritu ay suma sa atin, maaaliw ang bawat isa sa atin. Ano-anong pagbabago ang ginagawa ng Espiritu Santo sa isang taong nagpapasakop sa Kanya. Ito yung mga bagay kung magpasakop ka. Pag nagpasakop ka sa banal na Espiritu Santo, ay tatanggapin mo siya as a person. Hindi ka pwedeng magpasakop sa Kanya na hindi mo siya tatanggapin na persona. Kasi, nagmumukhang para ka lang humingi ng power pala. Para magkaroon ka ng power. Hindi ganun. Kaya yung paniniwala na iba na pag naudyo ka ng banal na Espiritu, boom! Para kasing power, natutumba. Iba nanginginig-nginig. Kikisay. Pagkatapos na tayo sa salita ng iba't ibang language. Hindi yun ang totoo. Kung iyong pag-aaralan dun sa time ng Pentecostes, yung nahulog sa kanila na parang dila dito sa kanilang mga noo, yun yung paggawa ng banal na Espiritu. At yun ang kanyang kapangyarihan. Kung si Jesus Christ, ang kanyang kapangyarihan, ay iligtas tayo, bagaman sila'y pare-pareho, yung kanilang mga ginawa, ay iyon din ang kayang gawin ng banal na Espiritu. Ay yung magkaroon ka ng isang kapangyarihan hindi upang iluwalhati ang iyong pangalan o tingalain ka ng mga tao, kundi mag-glorify po ang ating Panginoon. So ito po yun. Kapag ikay nalukuban ng banal na Espiritu o dahil nagpasakop ka sa Kanya, ayon sa Galatia chapter 5 verse 19 to 23, dito na lang tayo sa 22 hanggang 23, sabi dito, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. So kung ating pag-aaralan, ang bunga ng banal na Espiritu, pag tinanggap mo siya, may pag-ibig ka. Kaya yung mga taong hindi naniniwala about sa banal na Espiritu, may pag-ibig yan, pero pag-ibig yan na normal, na nararamdaman niya bilang tao. Hindi ka rin magiging matuwa. Wala kang kapayapaan. Magalitin ka masyado kasi wala sa iyong banal na Espiritu. Una, hindi mo sa tinanggap na persona, tatanggapin mo pa siya. Ano? Para ka lang binuhusan ng tubig, yan, natanggap mo na. Hindi ganun. At sasabi niya, magkakaroon ka ng mapagpahinuhod. Magkakaroon ka ng kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat. Tapos magiging maamo ka na tao. At higit sa lahat, magkakaroon ka ng pagpipigil sa iyong sarili. At yun ang udyok ng banal na Espiritu. Gaano kahanda ang Diyos na ibigay ang Espiritu? Sabi sa Luke chapter 11 verse 13. Kung kayo nga, bagaman masama, ay marurunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa kalangitan na magbibigay ng Espiritu Santo sa nagsisihingi sa Kanya. Kaya, gustong-gustong ibigay ng Panginoong Hesus, ng Ama, ang banal na Espiritu sa atin. Pero paano nga ba siya makakagawa sa ating puso't isipan kung hindi mo rin siya tatanggapin? Kung hindi mo rin nanaisin na ikay lukuban ng banal na Espiritu. At makakapasok lang siya sa isang tao kung tatanggapin mo siya bilang isa ding persona. Okay po? Paano natin matatanggap ang Espiritu Santo? Ayon po sa Acts chapter 2 verse 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So paano matanggap? Kailangan nating magsisi at magpabautismo. Sa ganon, pagkaloob sa atin ang banal na Espiritu. Sabi pa sa Mark chapter 3 verse 28, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ipapatawad ang lahat ng kanilang mga kasalanan sa mga anak ng mga tao at ang mga kapusungan nila kailanmat sila'y magsasalita ng kapusungan. Datapwat, ito tandaan nyo, sino mang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran magpakailanman, kundi may kasalanan ng isang kasalanang walang hanggan. Sa ibang explanation nito ng mga magagaling magsulat, mga matatalino, ang tinutukoy dito is kasalanan na dapat hindi natin gawa ng kasalanan ng banal na Espiritu. Kasi ang banal na Espiritu, kapag kainudyukan ka niya, alam mong masama at ginagawa pa, yun yung tinatawag na namumusong ka sa banal na Espiritu. Pero dito, in-emphasize din ni Jesus Christ na kapag ka hindi mo inaccept
ang banal na espiritu na parang nininiglect mo ang kanyang ginagawa sa iyong buhay, ay mahirap nga naman patawarin ng ganong klase. Pero dahil ang banal na espiritu ay meron ding karamdaman kagaya ni Jesus Christ, maaaring mahaba din kanyang pasensya. Excuse po. Kasi kung ang banal na espiritu hindi mahaba ang kanyang pasensya, matagal na tayong naging masamang tao. Kasi ang taong iniwan na ng banal na espiritu kaysa last days, sa huling kapanahunan, ang walang banal na espiritu ay ito yung tinatawag na ang masama ay magpapakasama kasi lalayo na sa kanya ang banal na espiritu na siyang nag-uudyok sa tao upang gumawa ng kabutihan. Okay po? Ayan. So, alam nyo mga kapatid, ang pagsisisi ay pagtalikod sa mga makasalanang gawain. At sa pamamaraan nito, ang bautismo ay simbolo ng pagsisisi at pagtanggap kay Kristo at sa Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ay handang pumasok sa iyong puso at handang tulungan kang magbago. Pero kailangang magpasya ka na ayaw mo na sa dati mong pagkatao. Alam niyo po, dito magtatapos po ang ating pag-aaral. At sa ating pag-aaral, maikli lang siya. Pero napakarami pang patunay sa Biblia kung atin pong pag-aaralan na ang banal na espiritu ay persona. At yung mga talatang iyon, ikaw ang maghusga sa ating pag-aaral. Pero ako sa aking sarili, naniniwala ako na ang banal na espiritu is person. Kaya sinasabi ni Mrs. Ellen G. White, ako mismo, hindi ko kayang i-explain sa inyo ang buhay ng Diyos. Kasi tao lang ako. Maging kayo man din, sabi niya. Kaya mas mabuti, bumalik kayo sa tunay na basihan ng ating pananampalataya. Walang iba, kundi ang Biblia. Mahirap kasi mga kapatid. Hindi ko binababa ang sulat ni Mrs. Ellen G. White dahil kinuha lang din naman niya sa banal na kasulatan yun at in-explain. Kundi gusto ko lang ipaabot sa mga kapatiran natin na hindi na naniniwala sa banal na espiritu na hindi yun ang turo ni Mrs. Ellen G. White. Ang turo niya is bumalik ka sa Biblia kung nagugulumihanan ka sa aking mga sulat dahil ang Biblia ang magpapaliwanag sa iyo ng katotohanan. May nagsabi sa akin at humingi sa akin ng sorry na tinuruan doon niya dati kasi parang kulang ako sa pagkakaalam about po sa 3 person or sa iisang Diyos sa 3 persona. Explain na niya ako, binigyan niya ako ng napakaraming talata at every time na mag-Bible study kami, ang dami kong natutunan ng mga talata which is na-convert ako by the power of the Holy Spirit na kung saan totoo nga na merong persona which is itong tinatawag na banal na espiritu. Ngayon, sinasabihan niya ako na mali daw siya. Paano mo masasabi sa akin na mali ka? Na ni isang talata wala kang binigay sa akin na nagpapatotoo na ang Biblia ay nagsasabi na ang banal na espiritu ay hindi persona. Kaya, ako mismo nagsasabi sa aking sarili. Maaring kukuha ka sa ibang quote, plano na doon sa mga writings si Miss Ellen G. White kasi yung writings na yun is dinefend na yung sinabihan siya na member siya ng Trinitarian. At that time is Seventh-day Adventist na ang nabuo na kilusan noong 1844. Kaya kung iyo pong pag-aaralan, dinefend niya lang yun. Hindi dahil naniniwala siya doon sa ang banal na espiritu ay hindi persona. Mali po yun. Sa Desire of Ages, sinabi po niya na ang banal na espiritu is a person. Okay po? Meron kasing na-convert daw na isang hindi Adventist, na-convert into Adventist, tapos isa siyang member ng Trinitarian at sinasabi ng iba ngayon na mga lumabas sa pagiging Adventist na nahaluan na daw ng bahid ng ating iglesia. Hindi po yun totoo. Isipin mo, ang ating doktrina mga kapatid ay hindi mismo mula sa kilusang Seventh-day Adventist. Nagsimula siya sa iba't ibang denomination hanggang sa nabuo noong 1844 at lahat ng katotohanan ay naibigay doon. Ngayon, ipalagay natin kung kailan na-convert yung tao na yon. Hindi ko nalalagyan ng pangalan, bagaman nabasa ko ang kanyang pangalan na na-convert siya from Trinitarian into Seventh-day Adventist. Kung sumulat man siya ng kasulatan sa banal na sa ating fundamental beliefs, lalo na yung tinatawag na Godhead, which is kinikilala ng ibang Adventist na Trinity. Kung maaari, mga Seventh-day Adventist, wag na natin gamitin yung Trinity kasi maraming issue diyan. Gamitin lang natin yung Godhead. Kung yung taong iyon ay nagsulat nga at inihalo sa atin, palagay nyo, hindi kaya pag-aaralan ng buong conference at hindi kaya susuway ng Diyos ang taong iyon?
Alam nyo, marami nang nag-try. Lumabas pagiging Adventista, aminado sila. Nung nagkasakit na, pinuntahan, kinausap, aminado silang marami na silang nailigaw. Kung yung taong yun ay niligaw tayo, imposible yun. At hindi ako naniniwala doon. Mas naniniwala ako na yung ating 28 fundamental beliefs, yun ay totoo. At dahil nakabase yan sa Biblia. Maaring ang writings ni Ellen G. White, mas inelaborate niya lang. Pero, pagka nag-aral ka ng Biblia, mas mauunawaan mo rin kung ano ang sinasabi noong mga sumulat na kumuha lang din naman sa salita ng Diyos. Lalo tigit kami si Ellen G. White. Kaya ikaw ngayon, na nag-aalinlangan sa pananampalataya pagdating sa banal na Espiritu, bigyan ko kayo ng example. Sa time ni Satanas, nung siya ay nag-aklas na laban sa kapangyarihan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit, actually, hindi agad siya tinapon dito sa lupa. Kung inyong pag-aaralan, kinausap siya ng Diyos ng maraming beses na magbalik loob. Pero dahil marami na siyang na-convert ng mga angel at tumaas na rin yung kanyang pride at ayaw niyang lunukin yung kanyang pride, mas lumaki pa ang kanyang tingin sa kanyang sarili, pumasok din siya sa isang kalagayan na markabahala. Kaya, to make the long story short, pinalaya siya ng Diyos mula doon sa kanyang pagkakasala papunta doon sa isang lugar na kung saan itong ating mundo at kanyang ang tinukso, which is ang tinukso niya si Adan at si Eva. Kung ating titingnan sa panahon ngayon, hindi tsamba na nakapanood ka ng vlog na ito. Bakit? Dahil gusto ng Diyos na bumalik ka sa tama. Gusto ng Diyos na doon ka sa sinasabi ng Biblia. Hindi dahil naka-receive ka ng email, nakabasa ka sa Facebook, nabasa mo sa aklat na ganito, may mga writings pa noong unang panahon na nakatago pala to kaya hindi nilabas ng